Yung mga nagkikriticize kay BP Sara. Yun. Yung gaya ni Congressman Lagman. Noy, hindi ko maintindihan. Bakit mo kinikriticize yung Vice Presidente na umalis, samantalang kahit na siya umalis, pinaghandaan niya na ang pagbibigay ng relief goods sa mga lugar na kinakailangan. Wala siya, pero nagtatrabaho pa rin ang kanyang opisina sa direksyon niya. Ang tanong ko sa iyo, ikaw ba, Congressman Lagman, doon ba sa lugar mo may ginawa ka na para sa kanila? Sa mga constituents mo? Yan ang hindi ko maunawaan sa inyo. Masyado kayong, naghahanap lang talaga kayo ng mapupulaan at pinupuntirya nyo si BP Inday Sara. And nitpicking kayo Yan ang problema sa inyo. Humanap din kayo ng inyong mga trabaho na mapupuri kayo ng tao. Hindi yung pupulaan nyo yung iba. Tingnan nyo muna mga sarili nyo sa salamin. Una ata to si Vice President Sara Duterte pagdating sa pagbibigay ng tulong. Yan ang kagalingan dyan Kaya kahit na lumipad siya kahapon ng madaling araw papuntang Germany, napagandaan niya na yan. Of course, marami na pang mag-criticize sa kanya. Sa panahon ng kalamidad, umaalis ka pa. Dapat pinuspon ko yan. Pero kailangan intindihin natin yan. Tandaan nyo, ito'y matagal ng plano ng pamilya. At hindi ganun ka-simple ang magkansila ng biyahe. Malaking gastos yan. Hindi naman milyonarya itong si Inday Sara. Saka marami na siyempre, isa pa, hindi na, mabuti kung nakansila yung biyahe. Kung nakansila ang biyahe, ang mga aeroplano, airlines, wala kang penalty. Pero kung ika-cancel your own, malaking perwisyo din yun. Bulsa. Pangalawa, yung mga dati ng, siyempre may mga reservation dyan. Lahat yan, apektuhan. Kaya yung mga nagkikriticize, unawain mo natin. Ang mahalaga, kahit na wala siya, in-anticipate niya na pag nagkaroon ng typhoon, baha, whatever kind of calamity, ready ang opisina ng Vice Presidente. At yan ay naririyan, naghihintay. Yan. Ni LGU, ang ginawa niya. Kasi trabaho niya yun Trabaho ninyo yun. Kaya kayo na dyan. Binabayaran kayo ng taong bayan So, hindi nyo dapat pinagmamalakihan. Talagang, that's your job. And you should do it. Now, pagdating doon sa basura, narinig ko siya, pag ini-interview siya, dahil doon sa maraming baha, may mga flood control daw, pero mukhang kailangan ripasuin na naman kasi mukhang mali ang mga design. At tapos sinabi niya na, kaya kikiusap tayo sa mga huwag magtapon ng basura, akitiyak. Unang-una, yun yung pagkuha ng basura, trabaho rin ng gobyerno yun. Whether local o national, dapat kasi regular yun. At meron tayong pinagtatapunan. Pag hindi talaga regular yun, dahil ang tao nga, nasanay na tapon dito, tapon doon. That's another thing. Paano hindi nyo pinatutupad ng maayos yung batas? Bawal dapat yan dapat inuusig ninyo sa hukuman yung mga nagtatapon ng basura. Pangalawa, yung pong doon sa Pasig River, matagal ko na pong minungkahi yan bakit di natin lagyan ng wall along the banks para hindi matatapunan? Kasi pag walang pader yan o kahit na anong sagabal, tatapon nasanay na ang tao. Tapos hindi pa natin ninuhuli. Tapos sasabihin, kasi wala nang aagusan ng tubig dahil dun sa mga basura. Exactly. Kaya hindi po ba yan, kaya ko tayo maraming baha? Dahil nga yung mga dapat lalabasan ng tubig pagdating ng ulan, barado Kaya hindi nakakarating sa dagat. That's the long and short of everything.
Pero sa tingin niyo po, attorney, ito pong mga nangyaring pagbaha, syempre isang factor na din yung mga basura. Sa tingin niyo po ba kailangan ang manguna dito isang LGU talaga or kailangan din yung mga tao is maging disiplinado din sa pagtatapon ng kalambasura? Kasama lahat yun. Kaya nga tayo supposed to be where we have responsibilities and duties as citizens. In the same way that LGUs, the national government have the same duty. Dapat yung dalawang yun nagsasama-sama. But ang unang pangunahin dyan, kumbaga ang first responder dyan, kumbaga sa aksidente, ang gobyerno palagi. Kaya nga inihalal yan. Kaya nga binayaran. Kayong manguna dyan at susuportahan namin kayo. Yung pinapanood ko siya ngayon, sabi ko sa sarili ko, addressing him. Nagpapakita lang na mawalang galang na sa'yo, Presidente Marcos Jr. Wala kang foresight. Kasi dapat noon mo pa naisip yan. On the assumption of the presidency, alam mo na ang kalamidad dito sa ating bansa, ang baha ay ordinaryo na yan. Kaya dapat, nag-create ka na dyan ng task force. Oy, pag-aralan nyo nga yung mga flood control program natin. Yan ba? Tatama yan. Ano pa bang pwede natin gawin? Dapat, noon pa, 2 years ago pa yan. Dapat, hindi ngayon lang, ngayon daw, alam niya na sitwasyon. Dapat nalaman yung sitwasyon noon pa. Bago pa kayo umupo bilang presidente. Kasama dapat yan sa programa ng isang kandidato. Kung ano mga gagawin niya, ganito ang gagawin ko rito. Kasi, alam na po natin paulit-ulit lang naman ang nangyayari sa ating bansa. Hindi po ba? Talagang pro ng Pilipinas sa mga bahat bagyo, Attorney Sal, kaya dapat na-anticipate na niya ito. Pero yung, paano naman po yung pondo doon, Attorney Sal, do you think na kailangan na maimbestigahan din yung, siguro nagpatupad ng mga proyekto is ang DPWH, do you think it needs to be checked po? So, hindi ba sabi niya, imbestigahan niyo na. Dami kasi salita, gawin niyo na lang. Komento niyo po dyan sa... Ako hindi na ako nagtataka dahil yan sa Secretary Rex talagang mahusay yan. Pinagandaan niya na yan. Ang gusto kong malaman, yung mga iba, lalo na yung mga nagkikriticize kay VP Sara, Yun. yung gaya ni Congressman Lagman, Noy, hindi ko maintindihan, bakit mo kinikriticize yung Vice Presidente na umalis, samantalang kahit na siya umalis, pinaghandaan niya na ang pagbibigay ng relief goods sa mga lugar na kinakailangan. Wala siya, pero nagtatrabaho pa rin ang kanyang opisina sa direksyon niya. Ang tanong ko sa iyo, ikaw ba, Congressman Lagman, doon ba sa lugar mo, may ginawa ka na para sa kanila? Sa mga constituents mo? Yan ang hindi ko maunawaan sa inyo. Masyado kayong, naghahanap lang talaga kayo ng mapupulaan at pinupuntirya nyo si BP Inday Sara. And nitpicking kayo Yan ang problema sa inyo. Humanap din kayo ng inyong mga trabaho na mapupuri kayo ng tao. Hindi yung pupulaan nyo yung iba. Tingnan nyo muna mga sarili nyo sa salamin. Ayun, pag-alis niya. So, ginagawang malaking issue ulit yung pag-alis ni VP Sara sa bansa. And then, bumiyahe kasi as we know, bumiyahe kasi si Vice President Sara bilang isang private citizen. Hindi pala siya umalis ng bansa bilang isang unofficial of the Philippines. So, she was not on an official trip, so dapat naman siguro protektado din siya under the same rights as a private individual. Kasi may lumalabas na footage or picture na yun, pag-alis niya sa airport. Would you consider the Vice President's security compromise considering this photo was leaked from a CCTV camera po sa airport? Hindi. Kahit na private citizen ka, basta kay public official, may karapatan ng taong bayan malaman kung anong ginagawa mo. Hindi violation yun. Okay po. Okay, so ilang Pero araw... alam po ninyo, kailangan bigyan natin ng diin. Kasi ang puna sa kanya, bakit ka umalis sa kasagsagan ng bagyo? Actually, yung ang lakas ng ulan, nag-start yung mga alas 5 na ng umaga Doon nag-start yun Umalis siya 1:30. Kung baga, hindi pa. That's number one. Number two,
Alam po ninyo, matagal ng plano yan ng pamilya na pumunta ron. Ibig sabihin yan, kayo ay kailangan kasi bago kayo lumipad, meron kayo mga reservations. Bumili na kayo ng mga ticket. Dami niyan. Meron kayong reservation sa hotel kung saan kayo pupunta. Lahat ng yan magkakaroon ng epekto pag kinansilan nyo ng apurahan. Unang-una, yung biyahe nyo. Pag kinansel mo yan, talagang kakaroon ka ng penalty malaki. Ilan ba sila? 6? 3 anak. Tapos 3 matatanda, 6. O biro mo yung penalty yan. Hindi naman yung mga bilyonaryo na kaya nilang bayaran ng mga penalties na ubod ng lalaki. Yung pag kinansel mo yung mga hotel reservations, most likely nabayaran na yan. Kasi may mga hotel na bayad muna. Pag nag-reserve ka, kailangan may bayad ka na. Buti kung i-refund. Dahil may mga karanasan na po tayo ganyan. So, madalit sabi, hindi sinasadya na nagkaroon ng ganyan. At kahit na nga itinuloy niya, yung trabaho niya bilang vice presidente ay hindi niya po iniwan o tinakasan. Bago pa nangyari yon, she made sure na handa ang kanyang opisina na tumugon sa mga pangangailangan at kailangan gawin. Kagaya nga yan, tingnan niyo yung mga food packs. Ready. Lahat for distribution. Kung nandito siya, ganun din naman ang gagawin niya. Pero kahit nawala siya, ginagawa. O hindi ba, anong mas maganda? Ikaw'y nandito, gaya ng marami sa inyo nandito, pero wala naman kayong ginagawa. O ikaw'y wala rito, pero yung mga tao mo, dahil sa instruction mo, sa preparasyon mo, ginagawa ang dapat gawin. Sige nga. So yan talaga ang isang batayan ng tunay na leader. Kahit nawala siya or nandyan man siya, ang trabaho tuloy-tuloy. Kaya nga sa interview sa akin ng isang istasyon kahapon, sabi ko, yan ang gayahin ng mga public officials. Yan ang tunay na public servant. Yan. Sa partido upang maipamalas ang pagiging independente ng partido. Ano po masasabi nyo dito, Attorney Sara? No, ang katotohanan niya, matagal nang nawala yan. Wala nga utang na loob dahil tinulungan to ni Presidente Duterte. Siya lang ang hindi umiimik nung binibira ang mga Duterte diyan sa Senado. Kaya dapat, ang alam ko nga dyan, matagal na yan na umalis Ang gulat nga ako, nandyan pa pala siya ngayon. Kaya palagay ko, re-electionista ito. Lahat ng klaseng mga gimmick ginagawa nito para, alam mo, kasama ko yan dati sa kabinete. Pero hindi pa pwedeng tatahimik tayo pag nakikita na mali ang ginagawa ng mga dati mong kasamahan. Kaya tama yon. Umalis ka na dyan at ilantad mo na yung ginagawa mong pagsisip-sip sa mga partidong gusto mong salihan. Definitely, kita mo, wala siya sa senatorial lineup ng PDP. Noon pa, wala na yan. Kasi nga, alam niya na siguro ang feeling niya, wala na naman to sa kapangyarihan So, dito na lang ako sa kabila. O yan ang klaseng politiko yan. Pero yung mungkahin ni Senator Robin Padilla, Attorney Sal, di ba posible naman din po na maglingkod sa Senado kahit may posisyon ka while nasa partido ka, di ba? Ano nga, tingin nga, nag-traidor ka na nga sa mga bilang miyembro Hindi mo na nga ginawa yung dapat mong tungkulin bilang miyembro ng PDP laban na pinagtatanggol mo. At dapat pagtanggol lang ng si Presidente Duterte dahil wala namang maling ginawa. Pero tahimik siya. Tsaka nung chairman siya ng Senate Committee, sa halip na bigyan niya ng katarungan yung mga dun sa Sugar Regulatory Board, hindi ba? Gusto niya pa ipademanda at kung ano-ano pang mga paghahatol na ginawa niya na may kasalanan, so dapat i-antigraph. Hindi ba napahiya siya? Dahil inabsuelto ng Presidente Marcos Jr. yung mga dinidemanda niya. Talagang ginagawa yan dahil malapit na eleksyon. Kahit nga wala eleksyon, ginagawa yan Para nga yung taong nabigyan, merong utang na loob sa kanila. Talagang gusto nilang panatilihin yan. Yung mga sinasabi, bigyan niya kami trabaho. Ang problema nga, paano kayo bibigyan ng trabaho kung walang pagtatrabahuan? Kailangan nyo, merong factory dyan. Merong opisina. Kailangan itatayo yan. Paano itatayo niya? Wala nga pumapasok na investment sa atin. Puro pledges. Pero
Hindi naman pumapasok kasi nga, ang problema dito sa ating bansa, pag nakikita nila ang sitwasyon dito, masama ang peace and order, masama ang infrastructure. Ba't nga naman pupunta rito? Pangalawa, even assuming na meron ng nakatayo rito, ang paulit-ulit ko nang sinasabi, majority ng mga Pilipino nga kulang sa edukasyon, walang edukasyon. Kailangan mong meron kang kwalifikasyon na magtrabaho sa partikular na trabaho ibibigay sa'yo. Kung wala kang aral, paano ka matatanggap? Yan ang problema. Balik tayo, edukasyon, pag-aralin natin ng buong Pilipino para makaahon tayo. Pero ayaw yan ng mga ng mga nasa kapangyarihan. They want to maintain the ignorance of majority of the Filipinos so that they can remain in power for as long as they want. At hindi yung iba na hanap ng mapupuna. Wala man silang ginagawa. Oo. Ilang araw matapos manumpa bilang Pangulo or bagong Pangulo ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP ay pinagbibitiw ngayon ni Senator Robin Padilla sa Senator Francis Tolentino sa nasabing political party. Ito ay mungkahin ni Senator Padilla sa isang liham kay Senator Tol para matutukan niya ang mabigat na dagdag na tungkulin bilang bagong majority or Senate Majority Leader. Ayon kay Senator Robin, buo naman ang tiwala niya sa kwalifikasyon at karanasan ni Senator Tolentino para maging mahalagang bahagi ng liderato sa Senado. Sa kasalukuyan, si Tolentino ay Vice President for Luzon ng PDP. At ani Padilla, nakakatulong or makakatulong din ang pagbitiw ni Tolentino. Well, the usual story about Marikina, bumaha, sumobra ang baha, maraming na-evacuate. But okay naman ang liderato ni Mayor Teodoro. Natugunan niya, nabigay niya ng katugunan ng mga madaliang pangangailangan ng mga residente ng Marikina. Ayan. At umupaw na ang bahay. Buong gabi walang ulan. Oo, kasi dati Attorney Sal, nababalitaan natin, pagdating sa mga pag-ulan, pagbaha, ang una talagang tinatamaan is yung Marikina City. At ngayon, sa panahon or sa panunungkulan ni Mayor Marcy Teodoro, nakita natin yung improvement pagdating sa flood control kasi kung bumaha bigla naman or umuhupa rin naman pagkatapos ng ilang oras. Yan ang problema, yung hindi malaman natin kung bakit yung flood control hanggang ngayon ay hindi, although sa Marikina, malaki na pinagbago ng Marikina, malaking gawa ni Mayor Teodoro noon. Kasi everyday akong dumaraan doon sa main road, ilang buwan na nire-rota ang traffic kasi naglagay siya ng nagdambuhalang drainage system. Pero ang alam mo, ang maraming nakapansin, kasama na ako doon sa speech sa SONA, yung talumpati ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr., tinalakay niya yan At sinasabi niya among the achievements that he presented to the public was ilang libo daw na irrigation, drainage system ang nagawa ng gobyerno. Yun sasabi lang, biglang bumaha ang buong mundo, ang buong Pilipinas, lalo na Metro Manila. So kaya parang, nasaan yun? Nasaan yung sinasabi mo? Yun ang sabi na hindi tumutugma yung sasabihin. Kaya nga sinabi ko noon ayokong makinig, gusto kong makita. Ayan, Attorney. At dahil dyan sa sinabi niyo po, nakaka-relate din ang ating mga netizen. Dahil po, tila sinampulan agad ng mga ipinagmamalaking proyekto ni President Marcos Jr. sa kanyang SONA nitong Lunes, partikular na mga natapos umanong flood control projects. Ang tanong, epektibo kaya ang naturang mga proyekto? Narito ang aking report. Sa pagpihit ng panahon, ang hagupit ng La Nina at mga matinding pag-ulan naman ang ating binabantayan at pinaghahandaan. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Inulan ng batikos mula sa netizen ang naturang pahayag ni Bongbong Marcos Jr. sa kanyang ikatlong SONA noong Lunes.
Ayon sa Pangulo, libo-libong flood control project ang natapos sa kanyang 2 taon sa panunungkulan. Pero ang naturang proyekto ay tila hindi ramdam dahil sa epekto ng malakas na buhos ng ulan dulot ng habagat at bagyong Karina. Tanong ng ilang netizen, nasa na daw ang flood control projects na natapos? Habang ang isang ito, ngayon lang daw nila ulit nakita ang ganitong pagbaha sa Metro Manila makalipas ang ilang taon. Parang wala din daw anyang pinagbago ang matinding pagbaha. Miyerkules ng umaga, bumungad sa maraming residente sa Metro Manila at karatig probinsya ang mataas na tubig baha dahil sa walang humpay na pag-ulan. Karamihan naman sa mga apektadong residente natakot na maulit ang nangyari noong 2009 kung saan maraming lugar sa Metro Manila ang nalubog sa baha dahil sa bagyong Ondoy. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SM9 News. Ayun, Attorney Sal, yun yung mga reaction na ating ilang mga netizen doon sa naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. related sa ating flood control projects. So, that should tell the administration kulang pa ang ginagawa nito pagdating sa mga flood control projects. Dagdagan pa. Maging masigasig sila. Ayun. Sa kabilang banda po, Attorney Sal, manghihiram ng $500 million o 29 billion pesos ang bansa para gamitin sa relief at recovery efforts ng mga lugar na lubang apektado ng bagyong Karina. Ayon sa Department of Finance Secretary Ralph Recto, agad na makukuha ang pondo mula sa World Bank kung magdedeklara si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ng state of calamity. So sa ngayon po ay mayroon na mga nakahanda na 2.88 billion pesos na halaga ng tulong sa iba't ibang lugar sa bansa. Ano pong masasabi ninyo dito, Attorney? Wala tayong magagawa. Ibig sabihin niya, kailangan na naman tayo mangutang, tataas na naman ang bilang ng utang natin. But ganun pa man, kailangan yun. Kailangan natin yun para magkaroon ng rehabilitation program. Pero meron akong, habang umuulan kahapon, naalala ko, yung panukala ko, dahil di ba palagi tayo nagkakaproblema sa tubig. Opo. So, at klaseng problema ka sa tubig, ang panukala ko nun ever since, sabi ko, dapat meron tayong malalaking container na paglalagyan ng tubig pag umuulan. Can you imagine kung ilang gallons of water ang bumuhos kahapon at pinahanga tayo? Kung ang bawat barangay, bawat syudad, bawat probinsya, meron napakalaking container na tubig. Di wala na tayong problema. Magagamit yun sa sa halaman, pagdidilig, lalaba, di ba? O sayang, hindi nagagawa ng paraan. Pasimple lang naman gumawa ng container. Welder lang kailangan mo at saka materials. Sino po sa tingin nyo, Attorney Sal, ang when it comes sa government agency na posibleng gumawa ng ganyang proyekto, sa tingin nyo po ba DPWH po or sa anong ahensya po ng gobyerno? You know, it doesn't matter who. Hindi malaga kung sinong gagawa niyan. Kailangan ng presidente ng bansa ay pagbigay siya ng ng galaw dyan. Utusan niya lang lahat ng mga gobernador, mayor, PNG. Gawin yung project yan. Di ba? Tapos kagad yan, kadali. Baka isang linggo lang nagawa na yan. Oo nga. So dapat talaga din sa mga local government units manguna yung mga ganung mga proyekto at panukala. Sana nga lang po at opo. Creativity. Kailangan maging malikain ka. Hindi yung umaasa ka ng kung ano-ano pang malalaki pang mga proyekto. Yung maliit ng proyekto, hindi mo magawa. Tama po kayo dyan. Sana nga rin po hindi makurakot itong 29 billion pesos na hihiramin natin mula sa World Bank. Sa ibang topic na naman po, Attorney Sal, sa pamamagitan ng, or kaugnay po na topic, sa pamamagitan ng kanilang Disaster Operations Center o DOC na mahagi ang Office of the Vice President o OVP ng relief items at hot meals para sa mga responders at mga pamilyang nasa mga lugar na naapektuhan ng bagyong Karina sa National Capital Region at Region 4A. So bawat relief box ay naglalaman, Attorney, ng food packs, pati na rin ng mga hygiene kits
kumot, sleeping mat, kulambo, tsinelas, expandable water jug at iba pang pangangailangan ng mga apektadong pamilya. Kasalukuyang nakikipag-ugnayan ng OVP sa iba't ibang lokal na pamahalaan sa mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Karina para sa pagpapatupad ng mga relief operation at saka naghihintay na lamang ang OVP ng pahintulot mula sa Office of the Civil Defense upang opisyal na magsimula ang kanilang mga relief operations sa iba't ibang lokalidad sa Metro Manila at Calabar Zone. So thinking about relief operation, Attorney Sal, mukhang na una ata to si Vice President Sara Duterte pagdating sa pagbibigay ng tulong. Yan ang kagalingan dyan eh. Kaya kahit na lumipad siya kahapon ng madaling araw papuntang Germany, napagandaan niya na yan. Of course, marami na pang mag-criticize sa kanya. Sa panahon ng kalamidad, umaalis ka pa. Dapat pinuspon mo yan. Pero kailangan intindihin natin yan. Tandaan nyo, ito'y matagal ng plano ng pamilya. At hindi ganun ka-simple ang mag-cancela ng biyahe. Malaking gastos yan. Hindi naman milyonarya itong si Inday Sara. Saka marami na siyempre, isa pa, hindi na, mabuti kung nakansela yung biyahe. Kung nakansela ang biyahe ng mga aeroplano, airlines, wala kang penalty. Pero kung ika-cancel on your own, malaking perwisyo din yun sa bulsa. Pangalawa, yung mga dati ng, siyempre may mga reservation niya, lahat siya apektuhan. Kaya yung mga nagkikriticize, unawain mo natin. Ang mahalaga, kahit nawala siya, in-anticipate niya na pag nagkaroon ng typhoon, baha, whatever kind of calamity, ready ang opisina ng Vice Presidente. At yan ay naririyan, naghihintay. Yeah.